tayo sasabihin, nag-share sila. Kung nanonood po kayo, yun lang naman request namin, i-share nyo lang itong Facebook Live, may button dyan, paki-share, para mapanood ng kaibigan ninyo, makita sa wall ninyo, makita na mahilig kayo sa health tips, di ba? Para marami tayong matutulungan. Sige po. Yes. Pag sinabing pulmon, kasama na dyan yung ubo, sipon, trangkaso. Yan yung mga nakukuha nating mga sakit kapag tayo ay nagkakaroon ng mga sakit sa baga. Ngayon, yung pag-ubo, no? Ang pag-ubo, sintomas ito ng isang sakit sa baga. Depensa natin ito para ilabas yung mga plema o dumi dun sa loob ng baga. Kaya iniuubo natin para mailabas. Merong mga pagkain makakatulong kapag tayo ay inuubo. Halimbawa niyan, ito, sibuyas. Maganda sa ating respiratory system ang sibuyas, bawang, honey. Ito. Kaya 'di ba pag umiinom tayo, parang sarap lagyan ng honey, lemon tsaka honey, pagsamahin mo, jackpot 'yon. Tapos, kapag meron tayong mga ubo-sipon, maganda rin yung mga pagkain mayaman sa vitamin A o yung tinatawag na beta-carotene at syempre, yung ating mga citrus, vitamin C. Yan. Yung bronchitis naman, madalas din nating marinig yan. Yan yung pamamaga ng lining ng mga tubo ng ating baga. Lalo na kung kayo ay naninigarilyo. So yung mga may bronchitis, marami silang plema. Oo, kaya kailangan nila ng mga mucolytics o yung pangpatunaw at pampalabas ng plema. Ano din yung maganda para sa may mga bronchitis? Syempre, garlic, onions, leeks. Ito kasi kapamilya yan ng onion Tapos honey, tsaka yung mga itong ating mga beta-carotene. Yan. Carrots, kalabasa, kamote. Yan, mga mayayaman yan sa vitamin A o beta-carotene. Di ba pag meron kang ubo-sipon, parang ang sarap uminom ng mainit-init na lemon at honey. Yun lang, pag sobrang init, nawawala yung vitamin C. Yung asthma naman, form of allergy yan. So, merong nagpapa-allergy sa atin, kaya tayo hinihika. Maganda dito yung mga onion, mga oranges o itong mga dalanghita, bagay yan sa mga inaasma. Sibuyas, dalanghita o dalandan, honey, yogurt, lahat ng gulay, maganda. Yung mga may vitamin B at yung mga antioxidants. Ngayon, dun sa mga gustong huminto ng paninigarilyo o nandun na yung gusto nila na ihinto na talaga at ma-eliminate na ang nicotine sa kanilang katawan, syempre, damihan natin, maraming tubig ang kailangan natin. Yung tubig ko nawala doon, pero may tubig ako doon kanina. Tubig, maraming tubig, prutas, kasi antioxidants yan, gulay, mga vegetable, yung mga citrus, mayaman sa vitamin C. Basta lahat ng antioxidants, kainin natin kapag nagbabalak na tayong maghinto ng paninigarilyo. Yes, Doc Lisa. Nabasa ko na yung mga comments nila. Sabi nila, napapanahon daw yung topic natin kasi meron silang ubo, may sipon, may lagnat, mahina pakiramdam. Maganda itong mga vitamin C para sa inyo, para lumakas. Siyempre, kailangan pahinga. Tsaka dito sa Maynila, dito sa Pilipinas, medyo malamig ngayon, tsaka medyo umuulan-ulan, ha? Pag umuulan-ulan, mas nagkakasakit tayo, naambunan, nauulanan. Hindi po yan yung kasabihan lang ng matatanda. Kasi, pag nalalamigan yung katawan natin, nabasa ka ng ulan, wala kang payong, lumalamig yung katawan, humihina ang immune system. Bakit? Itong mga white blood cells natin, mas hindi makagalaw. Itong mga sundalo sa katawan na lumalaban sa virus, sa microbiome, mas hindi siya makagalaw. Kaya mas natatalo tayo, kadalasan, nagkakasakit tayo. Yes, so tapos na tayo sa ating mga diniscuss, yung mga pagkain para sa respiratory system. Yes, Doc Lisa. Yung mga juice, ano bang pwede nila? Calamansi juice? Calamansi juice, dalandan juice, napapanahon ngayon, mura.
Lemon, alam mo, mura na ngayon ng lemon sa palengke. Hindi na So, siya mahal. maraming mga video si Doc Lisa, mga calamansi water, lemon water, very healthy po para sa inyo. Huwag lang iinumin ng purong-puro ha, maraming Oo, may nagpapaka... tubig, may honey konti. Oo, hindi pwede purong lemon, purong calamansi, baka sumakit sikmura mo. Konti lang, mga isang konting drop lang or Sa isang binababad basong natin, tubig. pwede naman. Okay, punta na tayo sa next topic natin, Doc Lisa. Ang pinakamahalaga, yung tuberculosis. Hiramin ko na to. Ang dami natin na prepare ha. Tignan nyo ha. Dami natin preparation. Yan ang preparation ni Doc Lisa. Mamaya, pakita niya paano pagluto ng chicken soup. Ano ba itong hinanda mo, Doc Lisa? Silipin ko na. Uy, ang laki ng manok ha. Ayos Kakainin ba natin? Hihigupin yan mamaya. Higupin ang sabaw. At ito mga na-prepare natin sa inyo. At dito yung mga boards natin. At ito po. Ito mamaya tuturo din natin. Itong mga para sa ubo. So ngayon, ang topic natin ay para sa tuberculosis. Very important. Okay. Baka mo, Doc Lisa. Marami po, Magas lang akong kamay, malagkit yun. Hihinto na daw siya ng paninigarilyo. Okay, good boy. Ito po, napakahalaga nitong topic. Hindi ko alam po kung bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga TV natin, sa dyaryo, sa radyo, sa social media. Ito'y sa akin pinakamahalagang topic natin. Uy, may tumatakbo. Pinakamahalaga. Cute ka ngayon Ang ganda ng kulay mo ngayon Yes, ganda ng t-shirt mo, Doc Lisa. Kulay red. Oo nga. Nakakabigay ng kulay. Kakabigay ng kulay sa mukha. Ito po, napakahalagang topic, tuberculosis. It's a very, very, very serious public health threat sa buong Pilipinas at dito sa Southeast Asia. Papakita ko sa inyo yung mga datos. Alam to ng mga doktor, alam to ng Department of Health. Alam nila to, kaya lang hindi nila maiabot sa publiko. Gaano kalala ang problema natin sa TB? Sa Pilipinas, ang estimate, wala tayong numbers Pero ang tansya nila, around 400,000 or 600,000 na Pilipino may active na tuberculosis. Kayo, kamag-anak nyo, magulang nyo, dun sa barangay ninyo, I'm sure may kilala kayo may TB. Minsan, hindi sinasabing tuberculosis. Sinasabi lang kasi nga, nahihiya sila, sinasabing mahina ang baga, yun na yun. Sinasabing may spot sa baga, yun na yun, TB na yun. Sinasabing may kulani yung bata, malamang TB na rin yun. Sinasabing primary complex, tuberculosis na rin yun. Sinasabi, may na-question isang araw, hilar adenopathy, may kulani sa tabi ng lungs, malamang 99% tuberculosis na rin yun. Granuloma. Mga granuloma, tuberculosis na yan. Bakit ganun karami sa Pilipinas? 400 to 600,000 sa atin may tuberculosis. Tapos, ang problema sa TB, bawat isang pasyenteng may tuberculosis, makakahawa po siya, ayon sa pag-aaral to ng DOH, ng mga scientists natin, makakahawa siya ng 10 tao every year. So, pag isang pasyenteng may TB sa pamilya ninyo, hindi gamutin, kadalasan yan si tatay hindi nagpapagamot. Pag si tatay may TB, hindi nagpagamot, mahahawa niya si Mrs., yung anak niyang 1-year-old, yung anak niyang 2-year-old, magkaka-primary complex. Buong pamilya magkaka-TB, pag doon sa barangay, sa katrabaho niya, makakahawa rin siya, o doon sa kasamahan niya sa work niya, mahahawa niya. 10 tao ang hahawahin niya bawat taon. Delikado ba ang TB? Pag hindi ginamot, delikado. Delikado. May namamatay. TB nakakamatay pag hindi ginagamot. Tapos, ang nakakatakot pa dito, ayon sa ating halos isa sa pinakamagaling or na expert natin dito sa Pilipinas sa TB ay si Dr. Camilo Roa. Lagi namin siya ginaguest. Dr. Camilo Roa, head siya sa TB, mga coalition sa Pilipinas. Siya talagang leader natin sa Pilipinas. Bakilala niyo siya. Dr. Camilo Roa. Sabi niya, 80% ng Pilipino. So, 80 million Filipinos, 80 million. Kailangan alam to ng government. Kailangan alam to ng
senador, politiko, 80% ng Pilipino may latent tuberculosis. Ang latent, nakatagong TB. So, meron ako. Natutulog lang dyan. Meron din siya. Malamang meron kayo nanonood. Basta Pilipino, nasa Pilipinas, 80% may latent tuberculosis. Paano nalalaman? Nakukuha yan sa mga test natetest nila yung mga PPD test. Tawag dyan latent TB. Nakatago siya, itong TB natin, tulog. Maganda tulog siya, ha? Pero pwede siya magising. Paano magigising yung TB? Minsan magtataka kayo, uy, yung ate ko nagka-TB na lang, wala namang ginagawa, hindi naman nahawa. Bakit? Nakatago sa atin dahil Pilipino tayo. Kung American ka, kano ka, wala kang latent TB. Swerte sila dun. Wala eh. Dito sa Pilipinas, talaga nagkalat na talaga sa atin. Ang may latent tuberculosis, 80% ng Filipinos. At lalabas to kung hihina immune system, magpapapuyat ka, puro ka bisyo, nagkakaedad, magkaroon ng cancer, kidney failure, magkaroon ng malalang sakit, kahit magkaroon ng AIDS, yung mga HIV/AIDS sa atin, lumalabas yung TB nila. Kahit anong sakit na malala, magigising itong TB, yung pinakita namin bacteria kanina, di ba? So, pag nagising siya, mahirapan tayo. Ha? So, hindi ako nagbibiro. Alam to lahat ng public health expert. Hindi lang tinatalakay. Please. Ito yung nakamamatay. Ha? Ito yung nakamamatay na sakit. 400 to 600,000 Filipinos active TB. 80 million Filipinos nakatagong TB. At ito ang pinakamasakalap sa lahat. Sa Pilipinas, itong 400 to 600,000 Doc Lisa na may active TB, yung talagang nakakahawa, ilan lang nagpapagamot? Hulaan mo. Alam niyo po, ilan lang? Base sa studies ng ating mga experts sa baga, only 33%. Sa bawat tatlong may active TB, isa lang ang nagpapagamot. Isa lang nagpapagamot. One lang. Yung dalawa, yung 66% tuloy-tuloy na nakakahawa. Alam nyo yan. Kaya ako ginagawa itong Facebook Live. Nakikinig po kayo, nanonood kayo sa amin. Malamang may kakilala kayong may TB, na ayaw magpagamot, di ba? Nagse-self-medicate lang siya. So, yan ang problema. Sariling inom. Gano'ng katagal ang gamutan sa TB? 6 months. Walang tawad. Minimum. 6 to 9 months. Bakit? Salbahe itong bacteria na to eh. Yung pinakita ko sa inyo. Salbahe siya. Pag ubo-ubo, tonsils, 7 days antibiotics, patay na yan. Cleared na yan. Ha? May mga sipon, uhog, 5 days, 7 days, tanggal na yan. Pero ang TB, kailangan mo 6 months to 9 months na gamutan araw-araw para mapatay natin siya. Ha? Kaya sa Pilipinas, isa lang sa tatlo ang umiinom ng tamang gamot. Yung 66%, I think mga 300,000 people, tuloy-tuloy ang pagkalat ng TB. Kaya sa buong mundo, alam nyo, number ilan tayo? Sa buong mundo, merong how many countries? There are 100, papakita ko around 190 countries sa buong mundo. Ganun karami. At sa Pilipinas, number 9 tayo to. 196 ang bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas, anong number sa 196? Saan tayo? 100? Sa gitna? Sa dami ng TB? Hindi. Number 9 tayo. Top 10. Number 9 tayo sa dami ng tuberculosis. Ang tumatalo lang sa atin, India. Yung mga India na maraming tao. Mas marami kasi sila. Oo. At China din, maraming tao, kaya mas marami. Pero tayo, number 9 tayo. Worldwide. Ha? Pero yung ibang experts natin, sasabihin, good news na daw, number 9. Kasi dati daw, number 7 tayo eh. Ngayon, number 9. Pero, number 7, number 9, ang dami-dami. Sa Asia, number 2 tayo. Diba? Hindi naman dapat yan. Kaya nga sa US, diba? Kayo mga OFW, alam nyo, diba? Hindi kayo maka-abroad. Lagi kayong bagsak. Diba? Magpapa-x-ray, may spot sa baga, bagsak na. Diba? Kaya hindi tayo maka-abroad. Kaya nga health is wealth eh. Nagka-spot tayo sa baga, hindi na tayo maka-abroad. Hindi na tayo makatrabaho sa Jollibee, McDo. Paano? Ito nga kasi. Dahil maraming hindi nagpapagamot, hindi alam ang TB. That's why this episode is very, very important. Ginawa namin para sa inyo.
Yes, Doc Lisa, pakita ko itong mga pictures. Saan nga sila makakuha ng libreng gamutan, Doc Lisa? Oo, merong mga health center. Pagtanong lang sa inyong mga barangay captain o barangay mga tanod, saan yung pinakamalapit na health center na nagbibigay ng libreng gamutan sa TB. Ang tawag po dyan, DOTS, D-O-T-S, Directly Observed Therapy. So, pupunta kayo kada Wala kang linggo. mic. Pupunta kayo kada linggo o kaya ay kada 2 linggo at bibigyan kayo ng supply. So, hindi rason ang pagkawala ng pera sa Yes. hindi pag-inom. Kasi may ibinibigay na libre ang gobyerno. Hanapin lang natin. Yes, so pwede po kayong mag-comment. Alam ko, nanonood kayo. Alam ko, marami sa inyo nasabihan may spot sa baga. Meron kayong kakilala, hindi umiinom, nagtatago kasi nakakahiya. Hindi naman nakakahiya, wala naman kayong kasalanan. Kung nagkaroon ka ng pulmonya, nakakahiya ba? O nagkaroon ng TB, nakakahiya. Hindi naman nakakahiya, bakterya siya Tuturo ko sa inyo, ano sintomas, paano nahawa, anong gamutan, anong gagawin, para ma-cure natin to, maligtas natin yung bayan natin. Kasi health is wealth. Pag walang health, wala tayong wealth, walang pera. At sa mga pwede pa nating puntahan, ang Lung Center of the Philippines. Pag naman nasa probinsya tayo, punta tayo sa mga provincial hospitals. Yes, so ito ang napakahalagang topic na ayusin natin. Lagay ko lang muna yung mic ko, pakita ko yung mga pictures natin, ha? Ito na. Yes, Doc Lisa, tulungan mo ako. Yan. You can get a chair, Doc Lisa. Ito mga sintomas ng TB. Yan, papakita natin. Okay. Yan. Camera woman, si Doc Lisa. Yan. Ano ang tuberculosis? Pakita natin. Yan. Yan yung mikrobyo, bakterya. Ito siya, ito yung tsura niya. Yan. Parang yung pinakita ko kanina. Ayun, pinakita ko yung basila, yung banda rito. Ayun, yun siya. Laki. So, ito naman yung tsura niya. Ha? Okay. Paano kumakalat ang tuberculosis? Papakita ko. Yan, ang pagkalat. Sabi ko sa'yo, di ba? 600,000 Filipinos may active sa mga barangay. Paano makikita? Kadalasan payat Pero hindi lahat ng payat, Doc Lisa. May mataba, may malusog na may TB. Hindi porke... At hindi wala sa yaman at hirap, Parehong pwedeng magka-TB. Mas madalas lang sa mahihirap kasi nga kulang ang sustansyang kinakain. Kaya ganun. Ito siya may TB. Kita mo, ubo, nagsalita, naubuhan ka na ba ng isang tao? Yan, hindi niya sinabi may TB siya. Hindi siya nagpapagamot. Ayaw niya magpagamot. Tinatago niya. Yan, pag ubo, nahawa na to. So, 10 ang mahawa ng bawat tao every year. So, iwas. Alam niyo na pag iwas, di ba? Layo. Mga 4 feet o 10 feet away. Pakita natin ang sintomas ng tuberculosis. Ito ang sintomas. Unang-una, first symptoms natin ay ubo. Pwedeng may dugo, pwedeng walang dugo. Ito daw, may blood Pakita natin yan. See? Tapos second, pwede ka magkaroon ng chest pain. Siyempre sa dibdib, masakit din pag ubo. Pwede manghina. Yung mga may tuberculosis, di ba, nanghihina. O lahat sila nagsasabi, mahina ang pakiramdam. Oo, depende sa laki. Namamayat. Weight loss. Kahit pareho o mas lumakas kumain, namamayat. Yan TB, TB symptoms. Yung iba walang symptoms, X-ray lang. Nilalagnat sa hapon. Sa hapon may sinat, Bakit lagi parang 39 degrees? Huwag nyo itago, mabilis lang gamutin yan, Pag hindi nyo kasi ginamot, sa mga nakikinig sa atin, alam ko nanonood kayo ng FB Live namin, kung meron kayong nasabihan na kayo, may spot sa baga o meron kayong ganitong sintomas, ito, pinagpapawisan sa gabi, night sweats. Pag gabi, pawis. Alam bakit nagpapawis? Nilalagnat, nawala yung lagnat, namamawis. Sino ang tinatamaan? Sa Pilipinas, lahat tayo affected. Paano nga? Sinabi ko nga, 80%. Pero yung mga madalas lumalala, ito, mga bata, ang tawag dyan, primary complex, may spot sa baga, mahina ang baga, may vitamin sa baga, hindi po vitamin sa baga, gamot yun sa tuberculosis. Pag sinabing vitamin sa baga, gamot yun sa TB. Iniba lang yung pangalan.
Yung mga may HIV, ha? Lumalabas yung mga sakit. Smokers, yan. At yung mga may edad, kasi humihina na immune system, doon lumalabas yung sa tuberculosis. So, yan ang babantayan natin. Sa buong mundo, ito ang buong mundo. TB. Sa buong mundo, ang pinakamaraming TB, yung dark blue. Dark blue. Kita mo, sa US wala. Oh, wala US. Tingnan mo dito, US wala. Tingnan mo ang Pilipinas. Wow, yan tayo, dark blue. Yan, winner tayo, dark blue. Kaya talagang aayusin natin itong topic. India rin, dark blue. Kasama tayo sa dark blue. So, yun ang binabantayan natin, ha? Yan ang mga symptoms. Yes, Doc Lisa. Pakita ko pa to isang picture ng gamutan na, ha? Gamutan ng TB. Okay. Shortcut ko na sa inyo para alam nyo na ang tamang gamutan. Ito. Sa mga bata, may tulong yung BCG vaccination, yung pagbabakuna. Ito, BCG. Na-BCG na ba kayo? Actually, bakuna siya sa tuberculosis, itong BCG. Pero ang BCG po, hindi siya 100% effective. Ang trabaho lang nitong BCG vaccine, pinoprotect ka lang niya na hindi magkaroon ng komplikasyon ng TB. Magkaka-TB pa rin, pero hindi ganun kalala. Kaya lahat ng bata kailangan BCG. Para magamot, magpa-check up early sa doktor, papa-x-ray tayo, ha? Meron tayong mga x-ray papakita, may spot sa baga, kadalas sa apex, apical area. Narinig nyo ba, pina-x-ray kayo, apical lordotic. Pag sinabing apical lordotic, naghahanap ng TB. Tapos, ang napakahalaga, pag meron kayong kamag-anak sa bahay may TB, papa-x-ray nyo na. Kasi, kailangan i-x-ray lahat. Tatay, nanay, anak, kuya, kapatid, papa-x-ray lahat. Kasi mamahahawa niya eh. Kaya kung may isang matigas na ulo, itong si tatay, kita mo happy-happy siya, mataba siya, pero nahawa na niya. Diba? Huwag pong matigas ang ulo. Ang dami ko ng pasyenteng ganyan. Sasabihin sa akin minsan, Doc Lisa, nung patient, baliwala yung TB sa akin. Kita mo, taba-taba ako, Doc. O, tingnan mo, taba-taba ako, laban ng mikrobyo yung sa akin. Kalokohan eh. Kalokohan yung sinasabi. I mean, may TB siya, nakita mo na sa x-ray, binibigyan ko na ng gamot, ayaw pa rin. Sabi ko, maawa ka sa anak mo. Yung anak mo may hika na, inuubo na, magkakaroon na ng TB. Ang gagawin lang ni tatay na mataba kasi siya eh. Sabi niya, ayaw niya uminom eh. Kasi macho daw siya eh. Hindi daw siya takot dito sa TB. Kahit kitang-kita na sa x-ray, kahit kitang-kita na sa plema. Yan ang problema. Matigas ang ulo. Sa Singapore, alam mo anong ginagawa, Doc Lisa, sa may tuberculosis na ayaw magpagamot? Anong ginagawa nila? Kulong! Kulong! Kulong in jail! Believe ka talaga. Hindi, para mabigyan ng gamot. Kulong, bibigyan ng gamot. Tapos pag nakainom kayo, bigyan ko naman kayo konting good news. Pag nakainom kayo ng gamot sa TB, iinumin mo lang yung tableta, 4 na tableta, cured ka na eh. 4 na tableta, inumin mo ng 2 weeks, 2 linggo, hindi ka na nakakahawa. Pero wag kang hihinto sa 2 weeks. Yes. Sa loob ng 2 weeks, pag nainom mo 2 weeks, hindi ka na nakakahawa. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Oo, pwede ka na bumalik sa trabaho after 2 weeks, pero hindi ka pa cured. Kailangan mo tapusin yung 6 months to 9 months. So, ibig sabihin, 2 months ka lang magpapahinga sa trabaho, 2 months ka lang muna nakahiwalay, yung mga pagkain, yung mga gamit mo. 2 weeks lang pala. 2 weeks lang. Tapos noon tuloy-tuloy na. Pakita natin, ha? So, yung mga kakilala nyo, pakitag naman, pakishare tong video, ha? Para to sa inyo, para to sa kinabukasan ng anak ninyo, kawawa naman si baby. Ha? Mabuti ko ikaw lang mahahawa, alam mo naman yung x-ray mo, wag mo na itago yung x-ray mo. Kahit luma yung x-ray, papakita ko mamaya, nawawala ba ang TB? Tatanggalin ba natin yung spot? Makaka-abroad na ba kayo? Sasagutin natin mamaya. Ito, lead happy life. Exercise, ha? Walang bisyo para mapatay ang TB, mabilis patayin. Tulog. Huwag muna puyat. Huwag muna puyat, ha? Balanced diet. Ito, ang cute naman ng isda. So, kailangan kumain ng mas marami kasi Ito. mamamayat kayo at manghihina. Oo, ito, dairy. Yan, gatas, itlog. gatas, Ganda. gulay, isda. Cute nitong picture. Tapos, ito, exercise, ha? Konti lang exercise. Pahangin. Fresh air. Fresh air. Kasi yung baga mo may spot eh.
fresh air tayo. Yan, konting jogging pag umiinom na ng gamot. Okay? Alam ko, hindi kayo nagko-comment, pero yung mga may sakit, ang goal ko dito, magpa-check kayo sa doktor, punta kayo sa health center, ituturo ko lahat, pati yung gamutan. Siyempre, ito ang pinakamahalaga dito, Doc Lisa. Pag inuubo, itatapon sa tissue, ha? Magko-cover ng muka para hindi makahawa ng ibang tao. Huwag pong dura ng dura sa madidilim na lugar. O, bawal Hindi dumura. mamamatay ang mikrobyo doon. Hindi naaarawan. Ganito mangyayari, isang taong may TB or pneumonia, dura, pumunta dito yung dura. Okay, kunwari nandito yung dura, basa, madilaw yung dura, nandito. Ang mangyayari dyan, matutuyo yan, di ba? Mahahanginan. Palagyan natin, ito yung dura, yellow, yan, no? Tapos mahahanginan yan. Pag nahanginan yan, matutuyo yung, yung plema. Pag natutuyo na yung plema, yung malapit na siya matuyo, mahahanginan yan. Diyan lilipad ang tuberculosis. Yung natutuyong plema, kung madikit pa yung plema, hindi pa lilipad yung TB. Yan ang turo nila, Dr. Roa. Pag matutuyo na daw, diyan daw lumilipad. At pag nalanghap natin, yan. Kaya nga sa ibang bansa, anong gagawin? No spitting. No spitting. Ikukulong. Bawal dumura. So, yan ang reason. Hindi sila nagbibiro-biro kasi kailangan talaga. Tapos papakita ko ng gamutan para sa inyo. Okay? Ang gamutan natin sa TB ay 4 na gamot. Tuturo natin sa kanila. Ito na. Okay, Doc Lisa, pakita natin. 4 na gamot ang binibigay sa TB, 6 to 9 months. Isoniazid, INH, ito rin yung binibigay sa bata, yung mga mahina pulmon. Rifampicin, yan ang pangalawang gamot, binibigay. Pyrazinamide, pangatlong gamot, binibigay. Ethambutol, ito yung 4 na kadalasang binibigay para sa tuberculosis. Kadalasan, ang binibigay sa mga may edad, 4 na tablet, 4 na combination. For 2 months, 4 ang iinumin. Tapos, after 2 months, babawasan 2 o 3 na lang iinumin. Good for 4 months. So, 2 months na marami, 4 months na mas konti, equal 6 months, cured ka na. Magaling ka na dapat. Ha? Magaling ka na dapat. Pero binabantayan natin yung konting side effect, babantayan ang liver mo, papacheck ka rin monthly, SGPT, SGOT, yung mga umiinom ng TB medicines, nag-iiba ang kulay ng ihi, nag-yellow, nag-orange, okay lang yon, don't worry. Tapos binabantayan din natin kung may pagbabago sa mata. Pero wala naman tayong choice kasi kailangan talaga tayo uminom nitong mga gamot. Ito yung mga TB, pakita natin, Dr. Lisa. This is a TB bacteria. Yan, ito na sa kaliwa. Binapakita ko sa kanila. Yan ay itsura, ito. Kinulayan yan sa microscope kaya ganyan ang itsura. Ha? Napakarami sa atin, tsaka ang bilis makahawa. Tsaka may TB konti, may TB. Ito naman ang treatment. Pakita na natin, Doc Lisa. Ayan na. TB treatment, 6 months to cure, ha? Kayo lahat. Ang goal ko ngayong araw, meron kayo, kung hindi kayo yung pasyente, may kilala kayong pasyente, sabihan nyo naman, please, magpagamot, tuturo natin saan libre, mamaya, Doc Lisa. More than 6 months to 6 to 9 months, ha? Minsan may side effect pero bawal uminom ng alak habang umiinom ng gamot sa TB. Kailangan monitoring, araw-araw umiinom, bawal pumalya. Pag pumalya ka, lalong lalakas ang TB. Ulit tayo, repeat. Marami ang tigas. Sa day 1. Ang dami ang tigas ng ulo. Please. Ay, nako, ilang dasal aabutin natin. Tigas ng ulo. Tinamad, nabisi daw, Iinom ng 1 week, titigil, ayaw na, malakas daw siya, wala daw siya pakialam. Ay, paano naman yung pamilya mo? Paano yung kapitbahay mo? Kahit yung katabi mo sa jeep. Oo, nahawa mo lahat, di ba? Ngayon, itong mga matitigas na ulo, ayaw uminom, 1 week lang daw, 2 weeks, ito mangyayari sa kanila. Hindi na TB makukuha nila, MDR-TB. Ibig sabihin, super tapang na TB, drug resistant. Ibig sabihin ng drug resistant, dahil nga hindi mo ininom ng kompleto yung gamot mo, wala nang epekto itong gamot natin sa TB.
ito pinakita kong 1, 2, 3, 4, mawawala na siya ng effect. Paano kung wala ng effect? Yun na nga, mahirapan magamot. Sa lung center na lang kayo pupunta. Yes, Doc Lisa, dito tayo. Yan, tingnan natin yung mga questions ninyo. Kasi alam ko, iba sa inyo, hindi pa rin convinced. Di ba? So, may sakit sa baga, x-ray, ha? X-ray lang. Tapos, sputum test, di ba? Nagbibigay sila ng plema, Doc Lisa. Tapos, pupunta sila sa mga health centers. Kasi, may binibigay. Pero alam ko sa health center, kailangan x-ray muna. Yung sputum, baka babayaran nyo muna konti. Sila na rin po gagawa nun. May bayad. Punta lang kayo. Pero alam ko may bayad konti. Pero konti lang naman. Oo. Tapos yung gamot, kadalasan binibigay nila ng libre. Pag adults, kung sa bata, alam ko sarili mo atang bili. Oo, yung pag sa bata, yan ang masaklap, kailangan pa ho nating bumili. Pag doon kayo pumunta sa lung center, parang di ko lang po sure, pero parang kasama na yung sputum tsaka x-ray. Makakalibre? Sana makakalibre. Mamaya meron tayong kakausapin sana. So itong TB talagang malala siya, sinabi ko sa inyo, di ba? At pag hindi po ginamot at nagkamali ng gamot, ito ang problema. Hindi lang siya magiging TB, magiging multi-drug resistant TB. Sabihin, uminom ka ng gamot, useless na. Ayaw nang gumaling. Bakit nagiging multi-drug resistant? Kasi maraming kababayan natin, tigas ng ulo, inom lang konti, inom lang siya 1 week, ayaw na. Di ba? Hindi magpapacheck up sa doktor. Siyempre, yung iba nga, mahal. Mahal naman yung doktor. Kaya lang, hindi sila nagpapacheck up, kaya mali-mali ang inom. So, ang inom dapat, 6 months, tuloy-tuloy, araw-araw para mapatay. Kadalasan, mga 4 tablets a day. Ito, ang kasing taba ni Doc Lisa, mga 3 tablets. Hindi, tumaba lang yan. Mga 4 tablets a day. Depende din yan sa inyong Weight. Sa weight niya, mga 4 tablets. Ako mas malaki ako. Kung kailangan ko, 5 tablets. So, ganun lang yan. 4 or 5. Iniinom yung mga TB medicines, sabay-sabay. 1 hour before meals sa umaga. Bakit sabay-sabay? Gusto nila kasi mataas sa dugo mo para patay ang mikrobyo. Tsaka yung mga TB nagtatago dito sa taas. Dito sa, pag in-x-ray dito sa apex. Bakit sa apex nakatago? Gusto nung mikrobyo mahangin. Maraming oxygen. Maraming oxygen dito sa taas natin. Yun ang gusto niya. Kaya doon siya nagtatago. Doon siya namamahay. At doon natin siya papatayin, itong TB. Pag sa health center, libre, ha? Every month, papacheck tayo sa doktor, SGPT, SGOT. Ang ginagawa sa barangay ay DOTS. What's DOTS, Doc Lisa? Directly Observed Therapy. Therapy. Ibig sabihin, may magbibigay ng gamot para sa'yo. Oo. Iaabot sa'yo, iinumin mo sa harapan niya, at isasama isang kasama sa bahay. Abot at inom. Para i-make sure na hindi nyo nilalagay sa ilalim ng kutsyon o pina-flush sa toilet. Napakagaling naman. Binigyan na nga libreng tibing gamot, finlash pa sa toilet. Maraming ganon. Pagdating sa ilang buwan, madidiscover nung kasama sa bahay. Tinago. Kaya may mag-oobserba habang iniinom mo. Kaya pag merong may TB, sasamahan mo, titignan mo kung talagang pinapasok, kung talagang linunok, directly observed therapy. Yun daw ang very effective ayon sa World Health Organization. Hindi pwede bibigyan mo 6 months, 2 months. Wala nang kita-kita, hindi pwede yun matigas nga. Kailangan laging kita-kits. Laging kita-kits. Okay? Tapos, kung gusto nyo sa private, pwede rin naman. Papacheck tayo sa doktor. Gusto nyo bumili ng tableta in private, pwede rin. Actually, ito yung mga gamot. Sa may kakayanan, hindi naman ganun kamahal. Medyo mababa na rin ang presyo ngayon. Sasabihin ko na yung gamot, hindi naman bawal sabihin. Sabihin ko na. Like maraming brands, merong iba yung mga Combi. Pero yung madali matanda, yung mga Myrin Myrin P, ito lang. Ang Myrin P Forte, binibigay yan mga 2 months ng ganoon. Sa normal TB at yung Myrin P na lang, yung mas mahina, 4 months naman. 2 months Myrin P Forte, tapos 4 months ng Myrin P, tapos 6 na buwan tuloy-tuloy. Pero kailangan may check yan ng doktor. Bawal nyo bilhin, bawal nyo inumin ng basta-basta. Hindi basta-basta Pero sinasabi ko lang sa inyo para alam nyo kung magkano presyo. Para alam nyo na ipupuntahan para hindi kayo matakot. Magkano? 11 pesos per tablet, 4. Siguro kung sa private ka, 44 pesos kung ayaw mo pumila ng mahaba. So, mga 44 pesos, so mga 1,500 a month for 6 months, pwede na yun.
Tapos papacheck ka sa doctor, may bayad ka doon. Kung gusto mo sa private, mabilis. Sa health center, gusto mo makalibre nitong mga gamot, pipila lang tayo konti. Ha? So, ganoon lang. Ito yung mga tanong nila. Maganda bang klase yung nasa health center? Yes po, kasi galing abroad yun. Galing Donation abroad. sa Maganda. atin. Yes. Minsan Okay made naman. in Germany pa. Ang nagbibigay sa atin abroad. Okay po yon. Magtiwala po kayo. No problem. Tapos, kakayanin nyo yan for 2 months tsaka form. Wala kayong choice eh. Kasi pag hindi kayo iinom, yung TB, ito pala hindi ko pa pinakita. Ang TB, salbahe siya. Pupunta siya sa buto. TB of the bone. Napakasakit nun. Iyak tayo sa TB of the bone. Walang mas masakit na painful sa buong mundo. Mas masakit pa sa pagbunot Cancer. sa pagbunot ng ipin na walang anesthesia. Mas masakit pa sa inoperahan na walang anesthesia. TB of the bone. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Pat's disease, lumilipat. Merong mga ganyan. Meron din po TB sa kulani. Marami rin nagkakaroon Dito, yan. meron din TB of the brain. May Yes. TB of the stomach. Talagang kumakalat yung Kahit TB. saan makikita nyo. Oo. Gaano kalala sa US, pag sa abroad, ito na, sa mga OFW, mga gusto mag-abroad, mga nakikinig sa atin, pag nakitaan kayong may x-ray na may spot, di ba? Di ba mag-abroad kayo? X-ray, medical, Requirement yan. medical. Ano hinahanap nila? TB. Bata hinahanapan ng TB? Alam nila, 600,000 dito may TB. Alam nila, 80% may latent. Kaya tayo pinapa-x-ray eh. Tatrabaho ka sa fast food, papa-x-ray. Ano hinahanap? TB din. Di ba? So, pag nakitaan ng positive, may scar, gagamot kayo ng 6 months. Ang tanong nyo, Doc, yan ang tanong niya, maka-abroad pa ba ako? Ang problema ganito. Ayon sa ating experts, ang dating guest natin si Jubert Benedicto, magaling din siyang lung specialist. Sabi niya, pag x-ray nyo may spot na, 1/3, tatlong tao kayo, parehong x-ray, may spot. Naggamot na kayo ng gamot sa TB, ininom nyo na for 6 months. Sa tatlo, yung x-ray nung isa, magno-normal. Normal to. So, happy siya. Ang x-ray nung isa, nag-improve. Nabawasan yung parang cloudy clouds dito, mga infiltrates, pero meron pa rin. So, hindi ka pa rin maka-abroad. Isa lang maka-abroad. Yung isa gumanda, pero hindi pa rin abroad. Hanap trabaho sa Philippines. Yung isa naman, yung x-ray, hindi nagbago. Bakit hindi nagbago? Peklat na kasi. Pero yung tatlong uminom ng gamot, magaling na sila. Yung tatlo, wala ng TB. Yung tatlo, pwede na sana mag-abroad. Pero, kasi nga yung x-ray nitong dalawa, may nananatiling peklat, stay tayo sa Philippines. Yan ang katotohanan. Di ba? Kasi takot nga ibang bansa doon sa mga peklat eh. Hindi sila sure kung gumaling o hindi. Kaya, pasensya tayo, hindi tayo matatanggap. Kahit yung pag-abroad as tourist, ngayon, Canada, Australia, US, dadaan kayo sa masusing mga check-up. Yan, ang dami na Kasama natin yan. questions, Doc Lisa. Nakikita ko na Umiinom daw siya Fixcom. Okay yan, Fixcom. Fixcom, Rimstar. Okay, lahat yung maininom Opo. nyo. Tuloy-tuloy nyo lang. Papacheck lang kayo every month, ha? Pag nag-graduate kayo, 6 months, sama ako sa graduation nyo, ha? Maghanda tayo ng pansit. Oo, may nag-comment lang, binibili din daw nila sa health center. Hindi ko po alam bakit ganon. Report natin kay Secretary, ba't naman binibili sa health Opo. center? Not unless walang supply yung health center nyo, hindi nakakahingi. So, bumili na lang yung taga-health center. Ay, nako. Ay, nako. Hay nako ang sagot ko dyan. Bakit nagbebenta ang health center? Hindi pa naman natin nabe-verify. Pero hindi po Opo. dapat. Hindi po dapat. Ha? So, kayong nakakonvince ko, hindi porke mataba, hindi na magkaka-TB. Pero kung payat kayo, lalo kayong lalakas. Gagana kayo kumain. Ano ba't kayo Yes. gagana kumain? Ba't kayo tataba? Parang ganito. Kasi pinatay mo yung mikrobyo eh. Ha? Napatay na yung bacteria. Wala na yung infection. Lalakas ka na, mabubuhay ka na, safe na anak mo, at cured ka na from TB. 6 months lang, konting tiyaga, check up every month. Marami akong Yes, ginagamot na may quad TB. tabs, tri-tabs, tama din po yun. Yan. Tanong, bata may scar, mawawala po ba? Minsan hindi nawawala kasi yung batang primary complex ay nahawa nung nanay, nung tatay, di ba? Skin test. Meron din skin test. Ano question?
Pag in-skin test ka, nilalagyan ng parang TB na mahinang TB. Pag lumaki yung pula, may sukat yun eh. Pag namula ng malaki, ibig sabihin nag-react yung katawan mo, may TB tayo. May sukat siya. Nagpantal. Makita nyo, pumantal. Okay, so may scar daw pero wala naman TB, naka-abroad pa rin. Mabuti. Okay yun. Okay. Wala po bayad sa health center. Sabi nung isa, wala siya. Sabi nung isa, meron. Quadrimax, Duomax. Correct. 4 na tablets for the first 2 months and 2 or 3 tablets for the next 4 months. Pero may balita lang last week sa dyaryo na medyo hindi good news eh. Ayon sa research sa buong mundo, ito very latest, dito nila mapapanood sa Facebook Live natin. Salamat sa pag-share. Yung multi-drug resistant TB, yung salbahing TB na hindi gumagaling sa 4 drugs natin. Tsaka yung extremely drug resistant TB na sa Pilipinas na yan, kahit anong gamot, talagang magkakalat siya ng TB. Nahahawa din daw yan, Doc Lisa. Nahahawa daw. So kung ako, merong extremely drug-resistant TB na matapang na TB na walang nakakapatay, inubuhan ko siya na healthy ka, hindi ka ordinary TB. Extremely drug-resistant TB ka na rin. So, lalo na kung kasama nyo sa bahay, Oo. sasabihin nyo sa doktor yung kanya MDR-TB or XDR-TB. PhilHealth, hindi pa ata cover ng PhilHealth kasi tablet eh. Outpatient to. Outpatient pa lang po. Yan, no? So yan, meron nagsabi mataba daw siya, pero mahina ang baga, inom lang ha. Nakakasira sa TB, ang gamot ba sa TB nakakasira, ang gamot ba sa TB nakakaganito? Hindi po. Kasi wala tayong choice eh. Pag hindi natin ginamot ang TB, pag hindi mo ininom yung 4 na tabletang yon, Baka talo. magka-TB ka sa kidney. Oo, talo at patay tayo. Pag hindi mo ininom yung 4, patay eh. 'Di ba? Pag ininom mo yung 4, 99% buhay. 1% baka may side effect, lahat baka magsuka. Kung may side effect do sa 4, a-adjust yan ng doktor. Kaya nila I-adjust, ayusin. a-adjust. Basta balik lang kayo. Binigyan ka 4 na gamot sa TB. Let's say, maselan ka, hindi ka hiyang. So, baka bawasan ng isa, papalitan nila ng iba. Meron namang ibang ibibigay sa'yo. Parang pagkain. Pag hindi bagay sa'yo itong, hindi mo type itong gulay at isda, Iibahin lang. Iibahin lang yung potahe, busog ka pa rin. Ha? Pag hindi mo kaya uminom ng 4 tablets, Doc, di ko kaya 4. Nasusuka ako sa 4 na. Minsan, hinahati-hati. Pwede rin yun. Oo, basta wala lang naman yung tiyan. May oras po yan ituturo sa inyo. 1 hour bago kumain. Yes. 2 hours after kumain. Malalim na itong tinuturo namin, pero kailangan eh. Kasi ang daming Pilipino, ang daming nagko-comment, Doc Lisa. Ngayon, let's say 6 months, di ba? 6 months, graduation na tayo, suot na tayo toga, cured na tayo from TB. Paano kung tumigil? Ito ang sabi ng experts. Pag tumigil kayo ng pag-inom ng isang araw, 5th month. kung isang araw lang kayo tumigil, okay pa. Papagraduate ko pa kayo. 6 months, stop ka na. Pero kung tinigil mo yung gamot mo for 2 weeks, 14 days, hindi ka uminom ng gamot, ini-start mo yung TB medicines 1 month, hininto mo ng more than 2 weeks. Alam mo ano mangyari? Repeat tayo sa klase. Bagsak. Start tayo ulit ng 6 months. Repeater. Tsaka pag repeater na inom ng TB, doon lumalabas yung multi-drug resistant. Bakit tumatapang? Kasi pinatikim mo itong TB nandito. Pinatikim mo siya ng konting gamot, humina siya. Hindi mo siya pinatay, lalakas siya ulit. Mas malakas pa siya. Sabi niya, nakapractice na ako doon sa gamot mo. Sabi ng TB, alam ko na yan. Kilala ko na yan. Inumin mo ulit, mas matapang ako. Kakaalat ako dyan. Kalat ako sa buto mo. Kasi pinaractice mo siya. Gusto mo siya gulatin. Wala pa siyang gamot. Ginulat mo, 6 months, patay. Yes. May tanong, umiinom ng anti-TB, pinapainom din ng vitamin B. Yes po, Very bagay good. silang magkasama. Very good, ha? Bagay po sila, tandem sila. Very good yan, lahat, ha? Lord, ma-share, yes. Kasi gusto natin i-save ang lahat ng tao. Kasi wala kang choice. It's an epidemic. Ito dapat talaga binabalita sa 24 oras, TV Patrol, sa headline. Wala nang headline eh. Headline natin. Headline po, simple lang.
paki-share ang ating video para makita ng friends nyo, at least health conscious kayo. Sabihin nyo, para sa mga may TB dyan, panoorin nyo to, ha? Yes. Basta, pwede mo naman hindi aminin kung ayaw mo aminin. Pero para sa akin, wala namang masama Wala namang masama May kulani, ako rin may kulani Diba? Walang masama. Walang nakakahiya sa sakit na cancer, sakit na wala naman. Hindi naman siya sexually transmitted ba TB? Hindi naman Wala naman nakakahiya Ano nakakahiya? Nahawa ka ng sipon, di ba? Meron tayong tips, Lisa, for active TB patients. Anong gagawin nila? Ito, Lisa, matulungan mo lang ako. Sandali. Ito ang ating mga tips kapag merong may TB sa bahay. Unang-una, huwag ninyong hawahin ang kapamilya, ang mga kasama sa bahay, at kaibigan na laging kausap at kahalubilo. Uminom na tayo ng gamot, sundin ang payo ng doktor, lalo na sa pag-inom ng gamot. At kung 3 linggo na, 2 o 3 linggo ng pag-inom ng gamot, hindi ka na nakakahawa, kaya pwede ka na ulit makihalubilo sa kanila. Number 2, dun sa 2 to 3 weeks ng unang pag-inom ng gamot, dun muna tayo sa bahay, wag muna tayong pumasok sa school, sa trabaho, para hindi tayo makahawa ng iba dahil yun ngang laway natin, tsaka plema at yung pag-ubo ay doon nakakahawa sa iba. Number 3, maganda bukas yung bintana para in and out ang fresh air. Kung naka-aircon kasi at close yung inyong kwarto, mas nandun lang yung mikrobyo Mas maganda bukas ang bintana, naaarawan. Pwede tayong mag-electric fan. Basta kailangan lang open air para hindi mo na makahawa sa ating mga kasama sa bahay. Sa pag-ubo, pagsinga, pagtawa, pagkausap, pag-sneeze, pwede tayong mag-face mask, makakatulong yon. Tapos kung tayo ay dumudura, mas maganda sana sa tissue, tapos itapon at sana may takip yung ating basurahan. First 3 weeks, mag-face mask na tayo. Number 6, kompletohin. Kung sinabing 6 months or 9 months, huwag ihihinto. At number 7, syempre gusto natin positive thinking na tayo ay gagaling at babalik sa dati nating pinagkakaabalahan. So, pahinga, kain ng, alam nyo, dito pumapasok yung mahabang pahinga. Tapos, kain kayo ng masusustansya. Walang sigarilyo, walang alak. Yes, nakalimutan ko sabihin marami takot, di ba? Pag may TB, pwede sabihin sa employer, sa amo, 2 weeks lang. Sa mga amo, sa mga employer, sa mga boss ng mga kumpanya, request ko sa inyo, kung yung empleyado nyo may TB, huwag nyo papaalisin, 2 weeks lang. 2 linggo lang siya, kung driver siya, 2 weeks pahinga, inom lang ng gamot, after 2 weeks, balik na sa trabaho. Yes. Pwede na yun. 2 weeks, basta itutuloy niya, mas okay na siya. Pakita natin yung itsura ng mga TB at bacteria, Doc Lisa. Ba tayo hinihinga ng x-ray kapag tayo ay nag-a-apply sa trabaho? Kaya huwag kayong magagalit. Kaya God's will to, nanonood kayo sa amin. Alam ko marami sa inyo hindi umiinom. 70% hindi umiinom ng gamot. Kasi nga ayaw. Pero watching FB Live, marami nang iinom. Pakita ko na itong mga Doc Lisa. Bacteria. Yan. Hawakan mo nga. Ito itsura ng TB. Parang ganyan. Laki. Para siyang alien, no? Doc Lisa, Maraming klaseng bacteria. Merong TB bacteria. Tapos, ang tinatamaan niya, baga. Ito, baga. Yan, pakita mo yung baga. Yan. See, mga TB bacilli dyan, Pag in-x-ray, kita dito sa ibabaw. Ito. Dito po, yan na. Ito, TB. Pag dito lang, mild TB. Pag umabot hanggang dito, marami na. Moderate. May ibang TB, lahat buong baga. Ayun, mas nakakahawa yung buo. Pero kung spot lang, spot lang, apical lang, madali na yan. Baka peklat na yan, gumaling na yan, So, ganyan na itsura ng bacteria na tumatama sa atin. Yan, Ito, sinisira ng bacteria ang ating katawan, ang ating baga. Ito, ang mga bacteria naglalabas ng toxin.
Ito, bacteria siya, oh. Kulay yellow, bacteria. Toxin, kulay blue, lason. Yung lason, tinutunaw niya yung cells. Sinisira niya ating mga ugat. Yan, ugat. Pati red blood cell, kinakawawa niya, oh. Kaya nakikita niyo, nagkaka-spot-spot. Ha? Hindi siya cancer, ha? Ang TB, hindi cancer. Tapos, pakita natin to, Doc Lisa. Ito. Yan. Sige. Ka dyan. Ito, paano pag-iwas sa TB at lahat ng sakit. Hindi naman lahat ng sakit, karamihan ng sakit. Ngayon, itong tips natin, hindi lang to pang TB. Pwede rin to pang trangkaso, kanina pang ubo, pang sipon, pwede rin lahat yan. Sige, pakita natin dito. Lapit natin yan, ha? So, ito yung mga sintomas. Ito pang ubo, trangkaso, pang TB meron din fever, di ba? Cough. Yan kasama rin niya sa TB. Ubo-ubo. Pero mas malala lang ang symptom. So, itong mga tips ko pang iwas, pwede pang TB, pulmonya, ubo, sipon. Yes, Doc Lisa, atras lang. Ito paano iiwas sa may sakit? Habang hindi pa nakakatapos sa pag-inom ng gamot, 2 weeks pa lang umiinom ng anti-TB, nakakahawa. Layo, ha? Layo. Gaano kalayo? Hiwalay muna siguro, pati yung mga pagkain, di ba? Siguro mga 1 week, 2 weeks. Konting hiwalay lang kasi nasa plema nasa kamay, pag lumipad, kita mo to, meron siyang TB, meron siyang pulmonya. Paglipad, ubo, hindi mo nakikita yan. Pag langhap mo, yun, shoot na-shoot. Pag shoot, tumubo na. Yan, direct transmission, nakakahawa. Kaya nga nagiging epidemic. O yan, kita mo sa may sakit, sa may TB o sa ibang sakit na nakakahawa, umuubo siya sa gabi, Doc Lisa. Kita mo yung... Naiiwan dun sa unan, kumot. Pero yung unan, kumot niya, huwag kayong mag-expect makakita ng pula. Hindi niyo makikita yung pula. Invisible yan. Ang makikita mo dyan, plema. Kung ganyan ang kulay. Ito, no shaking hands, Wala mo nang shake, Doc Lisa. Oo, kaya nga 'di ba, maghugas palagi ng kamay kasi nakikipag-shake hands tayo. Hahawak tayo sa mga doorknobs ng ating pintuan. Ito nang hahawa. Flash, ito toilet. Kawawa. Ito kawawa. Kaya sabi ko sa iyo, meron ka pang 2 inches away, wag ka na humahawak. Ito, doorknob, Doc Lisa, sa banyo madalas. Paano gagawin mo? Uupo ka pa ba dun sa sa kubeta? Yung cellphone na hinawakan niya, nandun din yon. Okay lang ang boyfriend. Yan. Mas tinatamaan, magkakasakit ng TB, pulmonya, kahit yung mga trangkaso, sino tinatamaan to? Bata. Diba? O yung mga matanda. Mas bata, mas may edad, buntis. Buntis, bata, may edad. Pero kahit sino pwede. Mga may sakit. Okay, mga may sakit. Pag may sakit tayo, mas lalabas ang TB. Kaya nga, maganda po mag-mask ka. Magsuot kayo ng face mask ka. Suot ng mask. Okay, ganda ba ng mga props natin? Tapos ito, aralin ang sakit. Yun. Makinig sa FB Live natin. I-share para marami. Tinuturo niya papel Ngayon, Facebook na Hindi na papel. Facebook lang. Ito, labas dito si Doc Willie, Doc Lisa. At sana matuto lahat ng kababayan natin. Ito, gaano kalayo? 1 meter. Actually, sa TV, more than 1 meter Baka kala natin 2 meters. Layo na, layo. Ito, yes, Doc Lisa. Ang tamang pag-ubo o pagbahing, pag wala tayong hawak na tissue, maganda sana tissue para sabay tapon. Yung panyo kasi magstay pa doon yung mikrobyo Pag walang-wala, pwedeng yung sleeves ng ating damit ang ating gagamitin. Pag-ubo at pagbahing. Tissue. Pero pinakamaganda, tissue para maitapon pagkatapos. Okay. Hugas kamay. Hugas kamay. Yan ang number 1. Sabon, para hindi makahawa. banlaw. Hugas mabuti. Ang mga bata, baka may... Bata, napakagaling manghawa ang bata, Doc Lisa, Ang mga bata, mas mabilis sila makahawa kaysa sa matanda. Bakit? Bata kasi hindi pa sila marunong Ang bata, uubuhan ka sa muka
uubuhan ka niya, hindi pa kasi siya marunong. Kaya habang bata pa, turuan na hand washing, cover your mouth when coughing, di ba? Wag uubo sa harap. Wag uubo sa harap ni lolo, lola, magkakasakit, magkakapulmonya si lolo, lola. Turuan. Yes, Lisa. Ito, hiwalay yung may sakit. Oo, lalo na kung tuberculosis, trangkaso, pulmonya, ibang kwarto muna, tsaka walang maraming dalaw. Bawal ang dalaw. Yung nag-aalaga na lang muna ang papasok doon sa kwarto para mas less yung mahahawa. Ito ang napakamaganda, Doc Lisa. Oo. Kailangan open air, ha? Pakita ko to sa inyo. Yes. Buksan ang bintana ng bahay. Open air, di ba? Mga pintuan. Oo, sige. Sama Doc Lisa. So, open air tayo dapat, ha? Para mahangin. Pag merong umuubo, huwag kayo sa isang kwarto. Umiikot kasi yan, nagsa-circulate, Hindi po biro yan, ha? May epidemic kumakalat. May isang mga hotel sa abroad dito. May isang pasyente, may sakit sa 4th floor. Tapos yung aircon nila, centralized sa buong hotel, ha? Nahawa yung buong hotel. Dahil sa isang tao na sa 4th floor, nahawa yung 5th floor, 6th floor, kasi nga nag-ventilate, May ganung sakit sa exhaust. Ito, single caregiver sa magbabantay. Kung pwede, isa lang muna. Pero ito kasi, 2 weeks lang naman yung sa tuberculosis. After 2 weeks, okay na. Hindi naman kailangan. Kain mabuti. Kain, ha? Painumin ng madami. Tubig. Kung bata, pakainin, ha? Kailangan mo pagkain panlaban sa mikrobyo, TB, pulmonya, ubo, sipon, lagnat, pampalakasin ang katawan, ha? Para matalo itong mga bakteryang pinakita ko sa inyo. And, inumin ng gamot. Pwedeng liguan, mainit-init na tubig. Ibigay ang tamang gamot. At, paano papainumin? Ito na, lastly, ito ang mga sintomas na talagang dadalin mo na sa emergency room, ha? No choice, ha? Hirap huminga. Nagiging blue na ang lips, kulang sa oxygen. Chest pain, dali na sa ospital. Umubo na ng dugo, ha? Ito, umubo na ng dugo. Yan. Wala nang choice, dadali na. Tagal na ng lagnat. Hinimatay ng convulsion. So, yan ang mga babantayan natin, Doc Lisa. So, yan po ang first part natin sa part 1 natin. At hopefully, pakishare tong video para makatulong tayo kasi napakahalaga tong issue about tuberculosis na dapat alam ng bayan natin.